Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe kay Pinas Trending Now TV at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Bryce Henry Tevez and 11 others mga kababayan idiniklara na bilang mga terorista and as a result of that, finish na rin po yung kanilang mga assets. So ito yung update na mga kababayan kasi kahapon, iyon ang breaking news. Itinag as terrorist group yung Tevez family. So ang tawag sa kanila, Tevez Terrorist Group. Officially, yun na yung tawag sa kanila. So sabi rito, the government is free damay-damay na buong pamilya, no? Freezing all assets of Negros Oriental Congressman Arnolfo Tevez and 12 others who were tagged as terrorists by the Anti-Terrorism Council. Sabi po ng isang official kahapon. So Tevez and his brother Pride Henry Tevez, yung dating gobernador po, as well as 11 others were designated as terrorists by the ATC through Resolution 63 for allegedly being involved in the assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo and other political killings doon mga kababayan sa kanilang probinsya. Ngayon, sabi rito, ATC napansin ko lang mga kaibigan, no, tong case na to hanggang ngayon hindi pa rin na-resolve. Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, ano. Or Anti-Terrorism Council Deputy Spokesman Miko Clabano meanwhile declined to give specific information when asked about the government's next steps against Tevez now that he was designated as a terrorist by the ATC. Clabano explained that the ATC decision comes after a meticulous investigation daw of violent activities of Congressman Tevez sa camp that have caused harm to innocent lives and Negros Oriental. Ito palang Anti-Terrorism Council mga kababayan. Yung chairman nito, yung Executive Secretary na si Lucas Bersamin, dating Chief Justice. So sabi dito sa balita, the Tevez terrorist group's actions have sowed fear and intimidation among residents of the province. The tragic incident on March 4, 2023, when Digamo was killed and which claimed several lives and left many others injured, is a stark reminder anya of the threat posed by private armed groups within our country. So sabi ni Clabano, the ATC anya conducted thorough investigations and considered compelling evidence and factual incidents before making such designations. Clabano also said such a process is governed by the Anti-Terrorism Act of 2020 and adheres to the principles of due process and respect for the rule of law. Meanwhile, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya clarified that the designation of Tevez in his armed group is not solely premised on the assassination of Governor Digamo. Rather, the killing of Governor Digamo and his supporters helped the Anti-Terrorism Council establish the pattern of violent activities that warrant his designation and that of his group as a terrorist organization. This designation is necessary to address the significant threat posed by the Tevez group to the security and well-being of our nation, especially those residing in Negros Oriental. The ATC headed by its chairman, Executive Secretary Lucas Bersamin, said Negros Oriental has witnessed a series of killings, threats of bodily harm or injuries, and harassment with the intention of intimidating its general populace. These heinous acts have created an atmosphere of fear, severely affecting personal life and liberty of the residents within the region. Kaya po, napagdesisyonan na i-designate yung
Tebes Group bilang terrorist group. Ngayon, yung pagtag mga kababayan kay Tebes, pinagtawanan lang po ng congressman. Sabi rito, Tebes laughed off the tag in a virtual press conference maintaining that he nor his brother had anything to do with the killing anya of Digamo last March. So patuloy na nagdi-deny mga kababayan siyempre si Arnie Tebes. That is a Ilang buwan nang nakakalipas tong Digamo na ito mga kaibigan, hanggang ngayon di pa nare-resolve. Tataka nga rin ako eh. Ako yung magandang gawin nila ito. Tagal na. Sobrang tagal na mga kaibigan. niya is stupidity, sabi po ng congressman, who is abroad and refuses to come home, citing threats to his safety. So, sabi niya, there is no such thing anya. His camp also denounced the move, accusing the government of abusing the congressman's constitutional rights and embarking on a massive media campaign para lang daw siya siraan, sabi ni Tebes. Sabi ng kanyang abogado, mga kababayan na si Attorney Topacio, this latest act anya on the part of the government against our client, Representative Tebes, comes as no surprise. Since day one anya of the Digamo killing, the government has mobilized all the resources at its disposal, starting with immediately tagging Mr. Tebes as the mastermind thereof without investigation, conducting illegal searches on his properties, laying siege to his powers and prerogatives as member of the House, embarking on a massive media campaign to discredit him and prejudice the minds of the public against him, among others, all in an obsessive attempt anya to blame him for a crime at the expense of his constitutional rights, sabi ng kanyang abogado. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo sa statement na yan ng abogado? Abogado nga eh. Siyempre, yung yung trabaho ng abogado, i-depensa yung kanyang client. Di ba? Trabaho niya yun. Ngayon, ang problema, ayaw man umuwi ng kanyang client. So, siyempre, yung ating gobyerno, gagawin yung lahat para mapuwersa siya na humarap sa husgado. Ganon lang yun eh. Di ba? At sa pagtag sa kanya, ng bilang... Nandito na kaya sa Pilipinas yun, Tebes? O nasa ibang bansa pa mga kaibigan? Hindi pa nata umuwi. Hindi pa umuwi ata ng Pilipinas yun. Nasa ibang bansa pa nata yun, nagtatago. Isang... Once na umuwi siguro ng Pilipinas yan, sigurado papatimbog siya ni SOJ mga kaibigan. Terrorist group, mapapalawak yung pamamaraan ng paghahanap sa kanya, mga kababayan. Yung mga bansa, mga kababayan na posibleng pinagtataguan niya, then magiging madali yung pagkikipag-cooperate sa ating gobyerno. At hindi siya tatanggapin ng any government in the whole world, mga kababayan, kasi officially tinag siya as a terrorist, a threat to security to any country, kasi nilabel siya as a terrorist group. So magiging madali yung paghahanap, mga kababayan, dito kay Tebes. Yun ang objective kung bakit tinag siya, mga kababayan, as a terrorist group. At nang pag-aralan yung circumstansya, sabi ng Anti-Terrorism Council, pasok na pasok niya yung ginagawa ng grupo ni Tebes. Sabi nga natin, para siguro, kung talagang hindi siya guilty, di ba, umarap siya sa hustisya. Ganon din yung ating appeal kay General Bantag, yung nagtago na rin. Paano mo malilinis yung iyong pangalan kung hindi ka haharap sa hustisya? Yun, mga kababayan, yung punto natin. But anyway, balat. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.